Kian here. Our Bible verse for today is all about Isaiah 26:3. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. So sa Tagalog, ang Panginoon, bigyan nyo ng lunas na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa iyo. So, yun po yung verse natin for today. Alam nyo po, ang kapayapaan ng Diyos, ito po ay nakadepende, hindi sa ating sitwasyon. Kaya kahit anumang pong sitwasyon nung dumating sa atin, nakadepende po yun sa ating Panginoon. Nakaangkla po ito sa Kanya. So, sabi nga dito, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lubos na kapayapaan, ang tao na nagtitiwala po sa inyo. So, ito pong verse po na to patungkol po sa Nineveh at Syria na superpower po yung lugar na yun nung panahon na po na yun. So, yung Isaiah is a song of salvation na gusto pong iparating sa atin ito na pinakamakapangyarihan po ang Diyos sa lahat. Kahit na nasa gitna ng panganib, trahedya, magtiwala po tayo sa Diyos. Siya po yung may control ng lahat ng mga bagay. Pwede po tayong magkaroon ng kapayapaan because God is always the majority. So, imagine niyo po, that time na merong mga soldier na kung saan 185 na soldiers ang ipinadala para sakupin yung isang lugar, pero ang Diyos po natin nagpadala lang ng isang anghel para patayin yung 185,000 na soldier po ng mga panahon na yun. Yun yung mga soldier na Hekiria. Ang worst po nun, si Hekiria, nung bumalik po siya sa land niya, kasi wala na siya magawa, talo na siya, wala na yung mga soldier niya. Hekiria was assassinated by his own son. Imagine niyo po, ganun kumilos po yung Diyos. We can have peace in God even if we stand with oppositions of the world. We can have peace by focusing our minds on God. Imbis na nalilito tayo, na natataranta tayo, nag-worry tayo, why do you focus your mind to God? Because if you focus your mind to God, hindi kanya pababayaan. Kailangan na maitanghal natin yung Diyos, yung pangalan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay sa buhay natin. And when we are focused our minds to our God, we can experience peace. We can experience peace by putting our trust to our God. So we experience the victory of God when we focus on Him. 100% na parang, Lord, I surrender. 100% yung mga bagay na iniisip ko. Ang maiwan lang po sa akin, kapayapaan na mula sa inyo. Ang Diyos, He is the majority. Mga kapatid, huwag po tayong sumuko sa hamon ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tayo ay mananatiling matatag. Magtiwala tayo sa Kanya, ibigay natin sa Kanya yung mga pinagdadaanan natin. In just one snap na finger ng ating Panginoon, kaya niyang gumawa ng mga bagay-bagay na napaka-imposible. Ituon po natin yung isipan natin sa Diyos. Kung gaano po siya katalino, makapangyarihan po sa lahat ng bagay. Kailangan lang po natin na magtiwala sa Kanya. At the same time, He is super powerful sa lahat. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Ang Diyos ang nakakalam ng pinakamainam para sa atin. So let us speak to God. Focus our mind to Him. Trust God and He will grant us the perfect peace. Paano po natin matatanggap yung 100% na kapayapaan? Simple lang po. Ibibigay po yun sa atin ng Lord
kapag tayo is 100% din nagtiwala sa Kanya. So, sa lahat ng alalahanin natin, ibigay natin 100% sa Kanya. Yung isipan po natin is a battleground. Ang daming gumugulo. Pero once you focus on God, na kahit nandun ka sa sitwasyon na ang daming gumugulo sa isipan mo, pero yung mind mo, praising the Lord, focusing on the Lord, yung anxiety, yung pag-aalala, yung confusions, mawawala yun eh. Kasi bibigyan ka niya ng kapayapaan na mula sa Kanya. So, I want to share this powerful prayer. Sovereign God, you have destroyed 185 assassin soldiers in order to save Judah by just sending one angel. I believe that even now, in just a snap your fingers, you can turn my situation upside. Nothing is impossible for you. You are both powerful, wise. I put my trust in you. Please give me your perfect peace. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you everyone and God bless.